Guys, iniwan ng biyanan ko ang ating non-vegetarian kitchen. Guys, nga po. Ang mga lola. Ano naman yung tsura ng mga anak ko? Sugat-sugat na lang yung mukha. Oh, sino mapupurwisyo? Ako, nanay. Guys, ito pala yung gamit ng waffle maker. Galing Pilipinas. Check out nyo na sa Yellow Basket po yan. Ayun, ano bang ganda? Hilaw pa. Pero toasted na. Gusto ni Ado toasted. Sobrang galing gumawa ng waffle dito, guys. Sabi ko, check out mo na yan sa Yellow Basket ko. Dinala ko pa guys galing Pilipinas para India. Kasi si Ado mahilig siya sa waffle. Eh, ang mahal ng waffle dito, guys. Parang nasa 200 rupees. 150 pesos. Tapos pupunta pa kami sa city para lang makakain ng waffle si Ado palagi. So, bumili na ako. Guys, ito yung finished product ng waffle. Ganda, mura lang bili ko dito. Guys, papalit tayo bedsheet. Kasi dito, kailangan every 2 days magpapalit ng bedsheet. Ako kasi sa Pinedes, guys, mga every 4 days. 4 days kasi tinatawag ang magpalaba eh. Dagdag sa tubig, di ba? Okay naman. Pero dito kasi guys, biyanan ko gusto niya every 2 days. Pagka after 2 days, nakita niya hindi pa ako nagpapalit. Kinukulit na ako niya. So ngayon, nagpalit na ako. Tapos, naalala niya ba to guys? Kung matagal ka ng followers namin, kaya Ado pa yan guys, tinago ng biyanan ko. Galing Pilipinas yan. Tapos yan, may pakita ng kandila lang sa vlog. May pa-candle ako kasi ang bago ng candle. Bada! Gara mo talaga? Nas-name ako na kandila. Di ba meron pa yung song? Ha? Apakabango ng kandila na to guys. Oo, apakabango ng kandila. Napakabango ng time. Pag mayaman yung amoy guys. Parang amoy hotel. Bango niya. Sobrang bango. Alam mo guys, ang sobrang sarap ng pagkain. Ang sobrang bawon na. Waste. Guys, alam niyo ba? Ito ang diaper nila. May mami po ako dito, may Pampers. Pero si Ado kasi, triple XL na siya. So, dapat di na nga siya nagda-diaper. Kaya lang, di pa rin siya masyado sanay umihi. Hindi siya sanay umihi sa toilet pa. Kasi hindi ko alam paano siya ipapati train. Pag tinatry ko siya ipati train, pag alam ko pupupo na siya, nagwawala siya eh. Umuurong yung tae niya. So, tinigil ko na lang. Siguro darating siya sa point na magsasabi na lang siya. Huwag natin pilitin. Kasi pinipilit ko, nagwawala. Ang nangyayari, nagiging constipated siya. Hindi na malabas pupo niya. Tapos ngayon naman guys, si Appy, nakapamper siya. Large naman siya dito. Large na siya guys. Kasi, ang laking bata guys. Parang si Ado din. Kaso si Ado, compare kay Appy, mas malaki pa rin si Ado. Kasi hindi naman premature si Ado, diba? Pero malaki pa rin itong batang to, guys. Imagine niyo na lang si Ado noon, kung gaano siya kalaki. Mangalay ka talaga kay Ado noon. Kay Appy, ngayon nangangalay na ako, pero hindi siya ganun kangalay. Kay Ado, ang hirap buhatin, ang bigat talaga, guys. Naglilinis na ako kasi magluluto ako ng pagkain namin ni Adi. Kasi diet na kami, fasting na kami ulit. Let's go down sa aming non-vegetarian kitchen. Guys, excuse kasi nga, ginagawa yung office nila Adi. Tingnan nyo naman yung kurtina ng biyanan ko guys. Ang ganda. Pang malakasan. Gusto ko to. Bibili ako na ito. Uwi ko sa bahay ko sa Pinas. Ito ang ating non-vegetarian kitchen. Apaka kahalas. Dahil kami bili lang ni Adi. Ito yung aking mga Filipino stuff. Bigyan ako namin ng lagayan. Mga toyo, suka, patis na dyan. Ito yung mga gulay na bagong bili. Nakita ko sa inyo. So, ito nga ang aming sa likod ay dining area na non-vegetarian. So, pagka may manok ganyan, wala pang gumagawa kasi. So, magluluto ako ng ulam namin ni Adi dahil pag nag-diet kami ni Adi, puro stir fry lang yung pinakain namin. Puro ano lang. Basta hindi ma-oily, hindi ma-prito, ganyan lang. Kasi nga, diet nga kami. So, naka-OMAD ako si Ate, naka 16/8. And, ang gusto ko dito guys, yung biyanan ko pag nagpo-fasting kami. Support naman siya. Nagigets nila. Yung hindi ka nila masyado ini-encourage kumain or nangiinis. Ganun guys. Tapos pag nag-exercise ako, support din sila. Kasi nga, sabi nila, kailangan maging healthy kami para dun sa mga bata. Hindi lang basta pagpapasexy, diba? So,
Kaya magluluto muna ako guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko tatarin yung granite namin. Kasi kinakagalit ng mga lola yan eh. So tatarin natin yan. Kitang-kita naman guys ha. Yung biyanan ko kakahiwa na lang dyan. Yan, syempre may magko-comment na naman yan. Bakit madumi yan sa lapag nyo? As I mentioned, magkahiwalay po ang vegetarian at non-vegetarian dito. Nalutuan. At the same time, meron po kaming lababo. Nahugasan ng kamay. So, bago ka pumasok dito, bago ko hawakan yan, hugas na po ang kamay ko. Pakita ko sa inyo para ma-ebidensya. Kita nyo, dinedepress ko yung manok. Ito po, ang lababo na para lang sa hugasan ng kamay. Pag sa kusina, never na never mo silang makikita na maghuhugas ng kamay sa CR. Kasi for them, pag pumasok ka ng CR, papasok ka ng kusina, kahit naghugas ka ng kamay sa lababo sa CR, ibig sabihin, madumi yun. Madumi sa kanila yun. Kaya, kailangan nila ng separate na hugasan ng kamay. Kasi nga, mas silent sila pagdating sa pagkain. Hindi katulad ng iba na iniisip ng mga Pinoy na burara sila sa pagkain. Hindi po. Yun na guys, ang hugas ka ng kamay. Sa lababo naman, ayaw nila yun. Hugas ka dito sa lababo, ayaw nila yun. Kailangan nila ng separate. Nung una guys, nalilito ako. Tapos unti-unti, sa katagalan ko na rin pabalik-balik dito, natuto na rin ako na meron silang separate na hugasan ng kamay, pagkakain, tsaka pag magluluto. Para makasigurado na yung paghawak mo ng pagkain, wala kang ibang hinawakang madumi. Parang sa Hindu family to ah. Hindu kasi sila ati. Although hindi sila Hindu na 100% vegetarian. So, kaya okay ko lang siyang hawak, ilapag-lapag dito, ganyan. Kasi sure na walang nagugas ng galing sa CR, sumawak ng ganyan-ganyan, hindi. Separate to kasi. Kaya meron din silang separate na anuhan ng sabon. So, ito po ay granite. Ang cringe, ang mga lola. Diyan ko mismo nagsabi niyan, gamitin ko yung granite. Kasi, kaya nga sila hindi nag-tiles eh. Na-expense sila ng money para pwede silang maghiwa-hiwa dyan. I-judge niyo pa yung paghiwa ko mamaya na ako i-judge. Oh. Go na. Kasi nagmakakad si mami ng onion. Dati guys, nagluluto ako dito. Walang batang istorbo. Do you want? Go na. It's hot here. Go na. Go sa TV. Scared siya kasi mag-isa guys eh. Takot pag mag-isa. Kaya ganyan itsura niya, natatakot. Scared ka? Guys, tingnan niyo. Yung biyanan ko, nagdadasal na ata siya. Nagdasal. Nagdasal na siya. Mga ano yan guys. Mga tanso. Lahat yan. Yan ginto at tanso yan. Hindi tayo ganun kayaman. Uy, ba't ka lumalabas? Ado inside. Ayaw. Guys, nga pala. Binigyan ako ng biyanan ko nito. Dito ng refined oil. Hindi na kami nagre-refine oil ni Adi. Olive oil na ginagamit namin. Pag ako nagluluto olive oil. Tapos, hindi na kami nagwa-white rice. Alam niyo yan, nag-cheat lang kami ngayon. Kasi nag-Vietnam kami. Brown rice kami, tsaka quinoa. So, quinoa, minsan isang buo. Pero sabi ni Adi, huwag mo muna ako biglain ng quinoa ngayon. So, mag-brown rice daw muna kami. Gagawin ko, ihahalo ko para hindi siya mabigla. Kasi si Adi guys, hindi siya ganun. Kaya dito, nahirapan pa siya mag 100% healthy. Ako, kere na. Kaya guys, si Ado, nadadamay na rin sa pagkain namin. Puro healthy na kinakain namin ngayon. Kasi ayun, damay si Ado. Yun din kinakain niya kung ano kinakain namin. Para ulam namin bukas ang palaya. Mababad ko siya. Para bukas. Para overnight na ako babad, maalis yung pain. Guys, kung dati ka pong follower namin, alam na ko na dati hindi ako marunong magluto. Tapos
Nasanay na lang ako magluto. Tapos sobrang sarap ko daw magluto, sabi ni Abby. Hindi ko alam kung totoo yun. Ayan na, nilinis ko Baka yung mga bago dyan, hindi ako kilala. Sabi nung, kala ko, lababo nyo. Lagi ako naglilinis ng lababo dito. Alam ng mga dati kong followers yan. Yung ganyan ko kasi, yung tuwas sa akin magluto. Kasi malinis ako magluto guys, hindi makalat. Yung pinaggawan ko, nililinis ko. Sila kasi hindi. Medyo makalat sila maglinis. And I think nakuha ni Aditya yun sa kanya. Siyempre, yung Aditya sa bahay, alam niya, inis na inis ako pag nagluluto si Aditya. Kasi ang kalat ko magluto guys. Ano niya guys, iniwan ng biyanan ko. Kakatapos niya lang magdasal. How are we doing absolutely awesome today? Wow, look at this. You know, sometimes being a handyman, all we're getting at. Whoa, whoa, wow. Come here. One more. Sabi ko kasi masarap luto. Let's check tayo paano ng luto ni Elena. Ado likes it. Keps lang. Oh. Ano, hindi masarap? Sobrang gutom kasi. Sarap. Fasting after 2 weeks, nahilo na ako today. The first few days, sobrang hirap. Diba? After few days ng normalize ng body. That's my word. That's my word. Nagano na ako Sarap. Rice with quinoa guys. Tapos brown rice with quinoa. Hi guys. Pagkatapos namin kumain, nakatulog ako. Yun naman ang routine namin. Pagkain, tulog ng tanghali. Kami mag-iina. Si Api sa lola niya, kasi si Api pagising-gising. Alam niyo naman, paggabi di naman kompleto tulog namin, di ba? Kaya pag sa tanghali, si Api sa lola niya na para makabuo kami ng tulog, at least 2 to 3 hours na tulog. Si Ado tulog pa ngayon. So ngayon, dumating na yung lola niya at dala-dala na yung aming package. I mean, ito yung mga in-order ko para sa mga bata. Alam niyo ba guys, si Ado, nag-start na yung kanyang skin asthma. Nag-umpisa na siyang magsugat sa sobrang dry. At hiyang lang siya. Alam niyo kung saan siya hiyang? Tada! Sa Aveeno Dermaxia. Thank God talaga, cross finger, na mayroon dito sa India ng Dermaxia. Kasi, tinry ko siya ng mga local brand ng lotion dito. Ilang araw na guys. I mean, hindi naman siya snake oil. Pero parang hindi inaalis yung pagka-dry niya. Unlike dito sa Aveeno, na pag ginamit ko ngayon, mamaya or bukas, okay na yung skin niya, hindi na yung rough na rough. Thank God talaga. Tapos bumili na rin ako ng baby wash na Aveeno para kay Ado. Kay Avi din, gamitin ko na rin. May binili kasi ako pang baby. Pero ito muna gagamitin ko dahil nga sila ay nagdadry yung mga skin nila. Tapos bumili rin ako ng bottle wash. Pabili ako kay Adi ng iba. So ito importante to. Lalagyan ko na ngayon yung mukha ni Avi tsaka ni Ado. Kasi guys, importante talaga. Nako! Ewan ko. Actually, naaburido ako gabi pa dahil nga yung mukha ni Avi mayroong rashes dito. Na-mention ko yun, di ba? Big deal sa akin yun, guys, na magka-rashes. I mean, sa iba, isang rashes lang naman ang arte mo. Ang point ko kasi, guys, is 3 days pa lang kami dito. 3 days pa lang, guys, namula na yung buong noo. Hindi ako nagsalita ngayon. After 1 month, ano naman yung tsura ng mga anak ko? Sugat-sugat na lang yung mukha. O, sino mapuperwisyo? Ako, nanay. So, pasensya, kung di tayo parehas ng attitude na nagiging vocal in advance, skip ka, next vlogger ka, wag sa akin. Iniinit ng ulo ko. Bumili rin pa ako ng gatas nila, isang Similac 4, tapos isang
Non-Pro 1. Non-Pro 1 kay Afi. Itatry ko. Maliit lang na box, guys. Similac 4 kay Adu. Isang maliit lang din. Itatry ko lang kung okay sa kanila yung lasa. Tapos tsaka ako bibili ng bulk para hindi kami mahirapan magpabili sa papa ni Ate. Ito si Ado, guys. Good morning, baby. You're looking at Ate. We will put lotion na on your skin. Ano na, kung gusto si Ado, gusto niya nilagyan ko lotion mukha niya. Ayun na nangangati siya, guys. Nakita nyo? Yung tiyan niya kasi is dry. Kaya nangangati. Dry na dry. Kaya lalagyan na natin ng Aveeno. Pogi ni Ado, oh. We show them your face. Ayun, guys. So, tingnan niyo yung face ni Ado. Hindi ganyan ang skin niya, guys. Dry na dry. Tapos, ayan. Dahil nga dry na dry, madali siyang magkasugat. Tapos, nung nilalabasan siya ng mga... Huwag ko daw siya i-vlog. Nak, di ka pa malaki, ayaw mo na magpa-vlog. Ano, guys, nilalabasan siya ng mga, butlig-butlig na parang nagiging mamaso. Tapos yung tiyan niya. Can you show your tummy? Ayun, o. Nakikita niyo ba? Ayun, o, nangangate. Ayan, guys. Yan yung tinatawag nilang mild asthma. Or, parang di na mild yung kay Ado kasi parang lumawala ilang araw na. Ayan, guys, o. Ewan ko kung nakikita niyo yung tuldok-tuldok. Sa dryness yan. Mawawala yan after niyang mag-Aveeno. And this is my baby Afi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan, cutie. Sabi niya, lagi mo na lang kami binablog, mama.